Ang video natin ngayon ay thriller movie noong 2018 na pinamagatang Unstoppable. Ang pelikula ay nagsimula sa isang palengke, dalawang magkaibigan, sina Dong Chul at Chun Sik, ay abala sa pagkakarga ng mga kahon ng sariwang isda. Sila'y nagde-deliver ng isda sa iba't ibang nagtitinda sa palengke. Bigla ang may gulo na naganap dahil sa isang grupo mula sa unyon ng mga negosyante. Sila'y nagagalit dahil may ilang nagtitinda na hindi pa nagbabayad ng kanilang utang. Sinabi ni Chun Sik kay Dong Chul na may utang pa rin sa kanila ang unyon ng mga negosyante. Subalit nang dumaan ang mga miyembro ng unyon, nagpapakita sila ng respeto sa pamamagitan ng pagyuko ng kanilang mga ulo. Hindi nagtagal, tumawag sa telepono si Dong Chul at silang dalawa ay nagmadaling makipagkita sa tumawag. Nakipagkita sila kay Chairman Park at sa isang lalaking nagngangalang Lee. Gusto ni Lee na mag-invest sila sa mga king crab. Matapos makita ang mga alimango, interesado sina Dong Chul at Chun Sik na mag-invest ng kanilang pera kay Lee at Chairman Park. Samantala, ang asawa ni Dong Chul na si Jisoo, ay nasa isang home for the aged, nag-aalaga ng isang matandang lalaki at nakikipagkwentuhan sa kanya. Bukod sa kanyang trabaho sa home for the aged, nagtatrabaho rin si Jisoo sa isang restoran para kumita ng karagdagang pera. Dahil sa sobrang kabusihan niya sa kanyang mga trabaho, kinakailangan ni Jisoo na kumain ng kanyang hapunan sa kotse habang pauwi kasama ang kanyang asawa. Habang nagmamaneho, sinabi ni Dong Chul sa kanyang asawa ang ideya ng pag-i-invest sa mga king crab. Ngunit agad na pinag-iingat ni Jisoo ang kanyang asawa dahil sila'y nadaya na dati sa mga ganitong investment. Sa parehong oras, may isang grupo ng mga malalakas na lalaki at mga nagpapautang, na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Katani, na sinusubukang pumasok sa isang apartment. Pagkabukas nila ng pinto, sinimulan nilang saktan ang isang lalaking nagngangalang Kim na nakatira sa apartment. May utang si Kim kay Katani at hindi niya ito kayang bayaran. Iniisip pa nga ni Katani na patayin si Kim para makakuha ng pera mula sa insurance. Ngunit dumating ang anak ni Kim na si Suyun at nagulat sa nakitang kalagayan ng kanyang ama. Nagdesisyon si Katani na kunin si Suyun bilang bihag sa halip na lalong saktan ang kanyang ama. Pagkatapos nito, umalis si Katani at ang kanyang grupo kasama si Suyun. Habang sila'y umaalis, aksidenteng nabangga ng kotse ni Katani ang kotse ni Dong Chul. Nasa likurang upuan si Katani at sinusubukang itago si Suyun. Lumapit si Dong Chul sa kotse ni Katani at iminungkahi na tawagan ng pulisya tungkol sa aksidente, ngunit tumanggi ang driver. Sa halip, binigyan niya si Dong Chul ng business card at ilang pera para maiwasan ang gulo. Nagalit si Jisoo, na nasa kotse ni Dong Chul, dahil hindi niya gusto ang pagtrato sa kanyang asawa. Nakita ito ni Katani, kaya lumabas siya sa kanyang kotse, sinaktan ng driver at humingi ng paumanhin kay Dong Chul. Pagkatapos nito, umalis si Katani. Kinabukasan, pumunta si Dong Chul sa opisina ng unyon ng mga negosyante para hingin ng perang utang sa kanya. Binigyan siya ni Chairman Kang ng pera, ngunit mas mababa ito kaysa sa ipinangako sa kanya. Pagkatapos nito, pumunta sina Dong Chul at Chun Sik sa isang convenience store para mag-lunch. Nag-usap si Chun Sik tungkol sa kanyang problema sa pera at kung paano hindi nagtagumpay ang investment sa mga alimango. Sa parehong oras, tumawag si Chairman Park kay Dong Chul, sinabi niya na nahuli ng mga awtoridad ng China ang bangka na may mga alimango dahil dumaan ito sa karagatan ng China nang walang pahintulot. Nang marinig nila ang balita, lalo pang nabahala sina Dong Chul at Chun Sik sa kanilang problema sa pera. Si Jisoo ay nasa opisina ng isang abogado at nag-uusap tungkol sa problema niya sa renta ng kanyang apartment. Sa parehong oras, may ilang lalaki na nagmamasid sa kanya mula sa kabilang kalye, ngunit hindi niya napapansin. Sa gabi, nag-dinner sina Jisoo at Dong Chul sa isang restaurant. Sinabi niya sa kanyang asawa ang kanyang usapan sa abogado at nabanggit ang ideya ng diborsyo. Ngunit ayaw pag-usapan ito ni Dong Chul. Sa halip, nagulat siya nang sabihin ni Dong Chul na nag-invest siya ng maayos sa mga king crabs. Iniwan niya sandali ang restaurant para kunin ang sorpresang birthday cake para kay Jisoo. Umuwi si Jisoo sakay sa isang taxi at nagtampo dahil sa kanilang argumento. Nag-text siya sa kanyang asawa na umuwi na nang makuha ni Dong Chul ang kanyang mensahe, natuwa siya at nagmadaling umuwi. Sa kanyang pag-uwi, pinahinto siya ng malakas na ulan. Naghihintay siya sa isang lalaking nagngangalang Limju, na naglilipat ng ilang gamit sa ibang kotse. Lumalabas na si Limju ay isa sa mga kasama ni Katani, at sinusubukan niyang pabagalin ang pag-uwi ni Dong Chul. Sa parehong oras, ang ibang kasama ni Katani ay pumasok sa apartment ni Jisoo at kinidnap siya. Nang makarating si Dong Chul sa kanyang apartment, nakita niyang magulo ang kanyang lugar at wala ang kanyang asawa. Nag-alala siya at sinimulan niyang hanapin ang kanyang asawa. Kinabukasan, pumunta si Dong Chul sa presinto para i-report ang nangyari. Pinakita sa kanya ang footage ng security camera mula sa kanyang apartment. Bago ang pagkidnap, sinadyang sirain ng isang tao ang mga kamera malapit sa kanyang lugar.
Habang nasa presinto sina Dongchul at Chun-sik, tumawag si Katani. Nagbanta siya na sasaktan niya si Jisoo kung pupunta ulit si Dongchul sa pulisya. Sinabi rin ni Katani na iniwan niya ang kanyang business card sa ref ni Dongchul at gusto niyang makipagkita dito. Nang marinig ito, agad na bumalik si Dongchul sa kanyang apartment kasama si Chun-sik. Pagkatapos, pumunta si Dongchul sa isang restoran para makipagkita kay Katani, habang naghihintay si Chun-sik sa kotse. Matagal na naghintay si Dongchul at pagkatapos ay tumawag si Katani. Inaalok ni Katani si Dongchul ng isang hindi magandang kasunduan. Gusto niyang bigyan si Dongchul ng pera kapalit ng pagbebenta ng kanyang sariling asawa sa kanya. Nagalit sina Dongchul at Chun-sik sa alok ni Katani. Nagdesisyon silang dalhin ang pera sa pulisya at airport si Katani. Sinimulan ng pulisya na imbestigahan ito at iniisip na baka ibinente na ni Katani si Jisoo sa iba. Kinabukasan, bumalik si Dongchul sa presinto para magtanong tungkol sa kaso ni Jisoo. Ngunit wala masyadong masabi ang pulis sa kanya dahil walang malinaw na ebidensya tungkol sa kaso ng kanyang asawa. Habang nasa presinto si Dongchul, nakita niya ang mga poster ng iba pang nawawalang babae na maaaring ibinente rin. Frustrated siya sa bagal ng trabaho ng pulisya, kaya nagdesisyon siyang hanapin si Jisoo sa sarili niyang paraan. Pumunta siya sa opisina ng Unyon ng mga negosyante para hingin ang perang utang sa kanya ng chairman. Plano niyang gamitin ang perang ito para matulungan ang paghahanap sa kanyang asawa. Ngunit sa opisina ng Unyon ng mga negosyante, pinaalis si Dongchul ni Chairman Kang. Nagalit si Dongchul at nagresulta ito sa isang away sa ilan sa mga miyembro ng Unyon. Matapos makitang natalo ang kanyang mga tauhan, sa wakas ay binigay na ni Chairman Kang ang natitirang pera sa kanya. Nakilala ni Dongchul at Chun-sik ang isang private detective na nagngangalang Bear. Matapos ipaliwanag ni Chun-sik ang kanilang sitwasyon, iniisip ni Bear na ang kaso ng asawa ni Dongchul ay hindi lamang simpleng pagdukot, kundi pagbebenta ng mga kababaihan para sa mga mayayamang tao. Nagagalit si Dongchul dahil hindi siya natulungan at gusto niyang umalis. Ngunit pinapayuhan siya ni Chun-sik na kunin ang serbisyo ni Bear dahil magaling ito sa kanyang trabaho. Sa perang ibinigay sa kanya ni Chun-sik, sinimulan na ni Bear ang kanyang trabaho. Sinimulan niya ito sa pamamagitan ng pagtingin sa footage ng security camera para malaman kung sino ang may-ari ng kotse na may pera sa restoran. Natuklasan nila na ang kotse ay pag-aari ng isang lalaking nagngangalang Choi. Pumunta sila sa bahay ni Choi at tinanong siya. Matapos ang ilang pagtatanong, inamin ni Choi na ibinente niya ang numero ng lisensya ng kanyang kotse sa isang lalaki dahil may problema siya sa sugal at dati siyang nagsusugal sa lugar na pagmamay-ari ng lalaki. Sa kasunod na scene, pumunta sila sa kasino na binanggit ni Choi. Sa kasino, hiningi ni Dongchul at ng kanyang mga kaibigan na makita ang may-ari. Ngunit dahil sa dami ng kanilang mga tanong, nagduda ang may-ari ng lugar at iniisip na baka sila ay mga detective. Tinawag niya ang kanyang mga tauhan para atikihin sila. Sa kabutihang palad, kayang-kaya ni Dongchul na talunin sila isa-isa. Dahil dito ay binigay na ng may-ari ang impormasyon na gusto niya. Sa gabi, pumunta si Dongchul sa isang nightclub gamit ang business card na ibinigay sa kanya ng babae na nagpapatakbo ng kasino. Ngunit luma na ang business card at may bagong may-ari na ngayon ang nightclub. Habang pauwi siya, nakita ni Dongchul ang isang lalaki na tumutulong sa isang magandang babae na bumaba mula sa isang kotse. Pagpasok nila sa isang nightclub, naging interesado si Dongchul sa kotse at tumingin siya sa loob nito. Nakakita si Dongchul ng business card sa kotse na kahawig ng natagpuan niya sa kanyang ref. Naalala niya na ang mukha ng lalaki ay kahawig ng taong nagpabagal sa kanya noong siya'y pauwi na. Nang bumalik si Lim Ji sa kanyang kotse, lumapit si Dongchul at pinapababa siya sa kotse. Napagtanto ni Lim Ji na tinatanong siya ni Dongchul tungkol kay Katani at tumakbo palayo. Sinubukan ni Dongchul na pigilan siya sa pamamagitan ng pagbasag sa bintana ng kotse, ngunit nakatakas si Lim Ji. Hindi nagtagal, tumawag sa kanya ang pulisya at sinabing natagpuan nila ang katawan ng isang babae na kamukha ni Jisoo. Nagmadali si Dongchul papunta sa presinto at tiningnan ang mga larawan na ipinakita ng detective. Sinabi niya na ang babae sa mga larawan ay hindi si Jisoo. Tiningnan ng isa pang detective sa computer at sinabing ang katawan na natagpuan nila ay si Lee Yeon-jong, isang babae na nireport na nawawala 2 taon na ang nakakaraan. Makalipas ang ilang araw, nakipagkita sina Dongchul at Chun-sik kay Bear sa isang cafe. Mula sa investigasyon ni Bear, nalaman nila na ang asawa ni Lee Yeon-jong na si Choi Jun-yeon ay sumuko matapos mahanap ang katawan ng kanyang asawa. Sinabi niya na nagkasala siya dahil ibinente niya ang kanyang asawa sa grupo ni Katani. Sa libing ni Lee Yeon-jong, nakausap nina Dongchul at Chun-sik si Choi Jun-yeon. Pagkatapos nito, binigyan ni Choi Jun-yeon si Dongchul ng isang gamit na maaaring makatulong sa kanya na mahanap ang kanyang asawa.
Habang nasa kotse sina Dong Chul at Chun Sik at tinitingnan ang mga papel ni Choi Jun-yeon, may hindi inaasahang nangyari. Biglaang nahulog si Choi Jun-yeon mula sa tuktok ng isang gusali at agad na namatay. Hindi nagtagal, pumunta si Dong Chul sa opisina ng Monolendor. Ginamit niya ang business card na natagpuan niya sa mga gamit ni Choi Jun-yeon. Napagtanto ni Dong Chul na ang business card na natagpuan niya ay pareho sa nakuha niya kay Do-sik, ang driver na bumangga sa kanyang kotse. Dinampot niya si Do-sik mula sa kanyang office at dinala ito kay Detective Bear para sa tanungin. Samantala, pinapanood ni Katani si Dong Chul na nagdadala kay Do-sik palayo sa pamamagitan ng isang CCTV camera. Tinawagan ni Katani si Dong Chul sa video at ipinakita sa kanya si Jisoo, na nakatali at mukhang nasasaktan. Sinabi niya kay Dong Chul na kailangan niyang patayin si Do-sik kung gusto niyang maging ligtas si Jisoo. Nakita ni Dong Chul na nasasaktan si Jisoo, kaya sinakal niya si Do-sik hanggang sa mawalan ito ng malay. Matapos mukhang patay na si Do-sik, sinabi ni Katani kay Dong Chul na pakakawalan niya si Jisoo kung ibabalik niya ang pera. Matapos ang tawag, ginaising ni Dong Chul si Do-sik, na hinimiti lang, at tinanong siya para sa karagdagang detalye. Gumawa si Dong Chul ng plano para nakawin ang pera ni Katani mula sa presinto. Nang makarating sila sa presinto, nagpanggap sina Bear at Jun-sik na mga paiskal, ngunit hindi umayon ang mga bagay dahil nagduda ang pulisya at tinutukan pa sila ng baril. Napagtanto ni Dong Chul na nabisto na sila, kaya dinistract niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagsabog ng kotse ng isang pulis na detective. Sa huli, nakatakas sila na may dalang pera. Sa ibang lugar, nagalit si Katani kay Lim Joo at sinaktan siya gamit ang baseball bat dahil ginalaw nito ang isa sa mga babae na sinubukang tumakas. Hindi nagtagal, nakatanggap si Katani ng mensahe mula kay Dong Chul na nakuha na nila ang pera. Nang marinig ito, inimbitahan niya si Dong Chul na makipagkita sa kanya sa kanyang hideout. Matapos ang tawag, sinabi ni Katani sa kanyang mga tauhan na patayin si Dong Chul kapag nakuha na niya ang pera. Sa parehong oras, tila sinabi ni Dong Chul sa pulisya kung saan siya makikipagkita kay Katani. Habang sina Jisoo at ang kanyang kaibigan ay nakulong sa isang lumang gusali, sinubukan nilang tumakas sa pamamagitan ng bintana. Nakakalungkot, si Jisoo lang ang nakatakas dahil nahuli ni Lim Joo ang kanyang kaibigan dahil sa ingay na ginawa nila sa kwarto kung saan sila nakakulong. Si Jisoo, na nakatakas ay humanap ng taxi at sinabi sa driver na dalhin siya sa presinto. Nang malapit na sila, naipit sa trapiko ang taxi, kaya nagdesisyon si Jisoo na tumakbo papunta sa presinto. Ngunit huminto ang isang kotse at lumabas si Katani para hulihin siya. Nang makarating si Dong Chul sa lugar, nakipaglaban siya at tinalo ang mga tauhan ni Katani. Si Lim Joo, na nasa loob ng isang kwarto, naririnig ang ingay sa labas at pumunta para tingnan ito, ngunit sa huli ay binugbog siya ni Dong Chul. Sa parehong oras, sina Bear at Chun Sik ay nagligtas sa mga babaeng nakidnap na malapit nang ilipat sa ibang lugar. Hindi nagtagal, dumating ang pulisya at inaresto ang mga kidnapper. Samantala, hinahanap ni Dong Chul ang kanyang asawa, iniisip na baka nakatakas ito nang makita niya ang mga sirang rehas ng bintana. Sa kanyang pag-uwi, nakasalubong ng kotse ni Dong Chul ang kotse ni Katani, nasakay na si Jisoo sa loob. Napagtanto ni Katani na kotse ni Dong Chul ang nasa harap at sinabi sa kanyang driver na umalis kaagad. Hinabol ni Dong Chul ang kotse ni Katani para pigilan siya, ngunit nagbanggaan sila muli, na nagpabagsak sa kotse ni Dong Chul. Kinuha ni Katani ang isang palakol at lumapit sa kotse ni Dong Chul para patayin siya. Kinuha ni Dong Chul ang pagkakataon na ito at hinayla niya si Katani sa kanyang kotse, binugbog ito ng husto at itinapon palabas. Nagkunwaring humihingi ng tawad si Katani at inamin ang kanyang pagkakamali. Ngunit bigla siyang sumalakay kay Dong Chul gamit ang isang kutsilyo, ngunit napigilan ito ni Dong Chul at muling pinatumba si Katani. Pagkatapos, pumunta si Dong Chul sa kotse ni Katani para iligtas ang kanyang asawa. Hindi nagtagal, dumating ang mga ambulansya at ang pulisya sa eksena. Ang pangingidnap sa mga babae ay naging malaking balita sa lahat ng national TV channels at naging paksa ng usapan sa lahat ng dako. Dagdag sa balitang ito, iniulat ng isang TV show na pinakawalan ng mga awtoridad ng China ang bangka na may mga king crabs at papunta na sa South Korea. Sa huling eksena ng pelikula, binisita nina Dong Chul at Jisoo ang restoran nina Chun Sik at Bear, na kilala sa kanilang mga putahing alimango. Dito nila ipinagdiwang ang kaarawan ni Jisoo sa pamamagitan ng pagkain ng mga putahing alimango kasama ang kanilang mga malalapit na kaibigan. Dito na rin nagtatapos ang movie na Unstoppable. Maraming salamat sa panunood.